Chinese TV. Bagamat hindi naman nagmamadali, ay isinisingit ni Dominic ang pagkakape habang nagbibihis. May meeting siya sa mga big boss ng istasyon at hindi niya gustong mahuli. Sinulya pa niya ang alarm clock sa ibabaw ng side table habang tinutuyo ng tuwalya ang katawan. 15 minutos makalipas ang alas 7. Alas 10:30 ang meeting niya. Maaga pa naman pero hindi niya gustong magbaka sakali sa traffic sa EDSA. Muli niyang dinampot ang bag niya ng kape at humigop ng maulinagan niya ang pagbukas ng pinto niya sa ibaba. Kasabay ng pagtawag sa pangalan niya mula sa isang pamilyar na tinig. Hindi niya kailangang hulaan kung sino ang dumating. Una, iisa lang ang pinagbigyan niya ng susi ng kanyang townhouse. Pangalawa, iisang tao rin lang ang nagpapasikdo sa kanyang dibdib sa tuwing maririnig niya ang tinig o kahit may bumabanggit man lang sa pangalan nito. Pero minsan ay natetensyon siya dahil baka problema na namang andalan nito na siya lagi nitong ginagawa. Pangatlo, ito rin lang ang talaga namang kayang pukawin ang lahat ng emosyon niya tulad ng tuwa, galit, simpatya at pag-alala. At mula noong mag-iisip siya, ay sinisikap na niyang unawain kung bakit tanging ito lamang ang pumupukaw ng mga ganong uri ng damdamin mula sa kanya. Subalit, hindi pa rin niya mahanap ang kasagutan hanggang sa panahong ito. Ito ay si Andrea. Napabuntong hininga siya. Na-excite siya dahil aminin man niya o hindi, ay pinanapanibigan niyang makita si Andrea. Isang linggo itong nanatili sa probinsya nila sa San Ignacio. At bago iyon, isang buwan silang hindi nagkita dahil sa tunay lang. Abala siya masyado sa bago niyang directorial job sa TV station. At isingit na rin ang girlfriend niya na si Sarah. Gumitaw ang anyo ng girlfriend niya sa isip. Iisang istasyon ang pinapasukan nila pero hindi sila personal na magkakilala. Si Sarah ay matangkad, maganda at talaga namang mapapatingin kapag dumaan ito. Isa rin si Sarah sa mga kilalang mapuwersang personalidad sa istasyon. Bukod sa anak ito ng isang kilalang subalit retiradong producer sa pelikula, ay hindi mapagpasubilian na isa itong mahusay na character actress sa TV. Ang mga award nito mula sa iba't ibang award-giving body na pang-telebisyon ang siyang patunay. Walang inaayawan na role si Sarah. Maging iyon man ay ina ng isang batang aktres, bagaman sa totoong buhay ay 32 lamang ito. Maging bida man o kontrabida, action man o drama, napaka-versatile nito. May 2 pelikulo na rin ito sa istasyon din niya. At bagamat hindi naman gaanong ka-blockbuster, ay hindi rin naman nalugi. Hanggang sa nagkaroon siya ng break sa directorial job mula sa pagiging scriptwriter. Naging artista niya si Sarah. Naging simula iyon upang magkaroon sila ng mutual understanding at tuluyang madagdag sa kakaabalahan niya ang relasyon nilang dalawa. Kahit napaka-busy niya, ay nagagawa niyang isingit sa schedule niya si Andrea habang busy rin ito sa pagiging girlfriend ng boyfriend nito. Naturalmente, hindi siya pagkakaabalahang padalhan man lang ng kahit maikling text message. Nakatanggap lang siya ng tawag mula rito nang umuwi ito sa probinsya.
Nasa daan na ito at sakay na ang bus. Nang marahil ay maalalang tawagan siya. Pinauuwi raw ito ng mami nito. At dahil nagwo-worry ito sa kanyang ina dahil may sakit. Tinawagan niya kaagad ang nakakatandang pinsan ng mami ni Andrea at inalam ang kalagayan nito. Kapag nagkataon ay mapipilitan siyang umuwi sa San Ignacio rin bilang pagsuporta sa kaibigan. Kababata niya si Andrea. Besides, hindi na iba sa kanila ang mami ni Andrea dahil magkaibigan ang pamilya nila. Laking pasalamat niya nang sabihin sa kanya ng Tio Fidel na mabuti naman ang kalagayan ng mami ni Andrea. Salamat sa Diyos. Baka hindi kayanin ni Andrea kung may mangyari sa nag-iisang magulang nito. Sa kabila ng mga kasutilan nito, ay mahal nito ang ina. Humigit kumulang ay 3 taon pa lamang mula nang mamatay ang ama ni Andrea sa isang sakit. Dahil nga ni hindi man lang siya nito naaalala sa nakalipas isang buwan at dahil natitiyak niyang kaya lang ito ay naroon ngayon sa kondo niya, ay alam niyang may kailangan ito sa kanya. Well, hindi ito si Andrea Mendez kung hindi ito ganoon. Kilala niya ito. Nagmamadali niyang hinugot sa drawer ang brief niya dahil natitiyak niyang papasok sa silid niya si Andrea nang walang sabi-sabi at kasehodang nakahubad siya. At hindi siya nagkamali dahil hustong naitaas na niya ang brief ay bumukas ang pinto at bumungad ito. Hello Dominic! Ay, salamat naman at tinabutan kita. Mabilis siyang tumalikod mula sa pinto. Ano ka ba naman Andrea? Palagi ba namang ganyan kung walang pasabi-sabi na basta ka lang papasok? Kita mong hindi pa ako bihiso. Nakita niya na nagpapunga ito ng mata at sabay ikot. Ay, ano ka ba naman Dominic? Maliliit pa tayo. Ay ilang beses na kitang nakitang hubad habang naliligo. Kayo na mga barkada mo sa dagat. Iba iyon. Malaki na tayo ngayon. Noon, mga bata pa tayo. At saka at kahit nitong magbinata ka, nakita ko na rin yan. Agap nito. Lalo kapag nagtutungo kayo sa cave, malapit sa beach ng mami mo. Nashock siya. Hinarap niya ito habang nagmamadaling isinisiper ang pantalong maong. Nakasandal ito sa hamba ng pinto ng silid niya. Nakakross ang mga braso sa dibdib. Ang mahabang buhok nito ay nagrarayot ang kulot na tila maliliit na alambre ay nakaklamp sa likod nang sa kung papaano na lamang. May ilang hibla ng buhok nito ang nakasabog sa mukha. Kung iisipin, napakaganda para sa kanya ng ayos ng dalaga. Kahit wala itong make-up na hindi pambihira sa mga babae. Nakasuot lamang ito ng bloody red lipstick at talaga namang umangat ang ganda nito lalo na sa ayos nito. Sa kanang balikat nito ay nakasabit ang canvas bag na may leather strap na halos ibagsak na ang balikat nito sa bigat. Gusto niyang isipin na bakal ang laman ng bag ni Andrea. Nakasuot ito ng pantalong maon na nasa puso na ang sinturon at natatanaw niya ang pusod at tiyan dahil maiksi rin ang blusa. Ang ganda ni Andrea ay talaga namang nakakaakit. Sinikap niyang itago ang paghanga sa mga mata at tahimik na napaungol nang maramdaman ang reaksyon ng sariling katawan. Napapikit siya ng mariin na tila may nabubuhay sa parte ng kanyang katawan. Wala siyang karapatang madama iyon sa kababata. Bagamat hindi iyon ang unang pangyayaring may ganun siyang sexual na reaksyon dito. Isang napakalaking kahiyan iyon sa sandaling malaman ni Andrea.
na hindi dapat dahil magkaibigan silang matalik. Higit pa sa magkaibigan kung itutuusin. Para siyang nakakatandang kapatid kung ituring ni Andrea. Napapikit at napailing na lamang siya para mawala ang mga nasa isip niya. Sa halip ay itinuon niya ang atensyon sa huling sinabi nito. Anong sabi mo? Sinundan mo kami sa kuweba? Napapikit ito at tila nakukulitan sa kanya. Sinabi ko lang, di ba? Ha? Andrea, ginawa mo yun? Tumaas ang kanyang boses. May paparaan ko yung mga bata pa tayo, oo. Pero yung sinabi mong sa kuweba, napatigil siya. Hindi niya malaman kung anong uunahing maramdaman. Ang magalit o mapahiya. Ang huling natatandaan niyang nagtungo sila sa kuwebang magbabarkada ay noong 22 siya at kakakagraduate lang sa kolehiyo. Natatandaan niyang ipinasya nilang i-celebrate na magkakaibigan ang pagtatapos nila sa pamamagitan ng pagtungo sa kuweba kasama ang dalawang babae na game na makapagtalik sa kanilang tatlo. At si Andrea noon ay 16 pa lang. Amusement ang nakikita niya sa mga mata ng dalaga na para bang gustong palipasin at gustong palampasin ang iritasyon na nararamdaman niya. Kaya nga hindi na bago sa akin ang gusto mong itago. Ay, Dominic. Maganda yung likod mo, no? Sana may ganyan likod din ang boyfriend ko. At muling humagod sa kubuan niya ang milosyosang mga mata nito. Huminto iyon sa may harap niya na dahilan upa agad siyang yumuko at kunwari dinampot ang tuwalyang basa. At saka alam ko rin na may pagmamalaki ka. Ha? Andrea, pwede ba yung bibig mo? Tila ba pulang-pula si Dominic ng oras na iyon. Hindi makapaniwala si Dominic na marinig niya iyon kay Andrea. Na para bang kinikilabutan siya pamula ulo hanggang talampakan. Napataltak ito at tuluyan ng lumatay ang galit sa mukha niya. Nasa tamang pag-iisip ka ba ba, ha? Pati iyon, sinundan mo kami. Ay, ewan ko sa'yo, Andrea. Naggipit ito ng mga balikat. But of course, alam niya ito. Iindahin ba nito ang galit niya? Parang hindi. Hindi ko naman sinasadyang sundan ko yung roon. Hinahanap kita para ibigay ang graduation gift ko sa'yo. Well, totoo naman. Natatandaan niya ang regalo nito. Isa iyong caricature niya na iginuhit nito sa bond paper. At pagkatapos nilagyan ng dedication na may kahoy na frame. Dinat na niya iyon sa kanila. At ayon sa mamang niya, ay iniwan daw roon ni Andrea. Hindi pa nga niya ito nahahawakan. Kahit kailan, ay hindi nagririgalo ang kababata nang basta na lang binili sa department store. Lahat ng regalong tinatanggap niya mula rito ay personalized at pinag-aaksihan nito ng oras. At nitong nakaraang birthday niya, isang tula ang iniregalo nito sa kanya na nilagyan nito ng wooden edges sa magkabilang dulo para magmukhang scroll. Tulang kinatahan nito na kung gaano siya kahalaga rito bilang isang kaibigan. Isa-isa nitong inirarime ang mga bagay na ginagawa niya rito mula pa noong maliliit sila. Mga bagay na hindi niya naisip man lang na ang isang brat na katulad ni Andrea ay matatandaan pa iyon. Napabuntong hininga muli siya. Unti-unti naghula sa kanyang dibdib ang inis para dito. Sinulyapan niya ito. Nakasandal ito sa hamba ng pinto. Napaka-sexy nito. Kung ang mga artista lang sa TV
ang pag-uusapan. Hindi pa huhuli si Andrea. Ang beauty nito ay para bang Espanyola. Napakaganda ng mga mata, napakaliit at napaka-perfect na ilong, at ng mga labi, napaka-kissable. At kung mayroon man siyang ipinagkakapuri rito, ay isa na roon ang hindi nito pagiging vain. Sa nakaranas niya bilang scriptwriter at direktor ng ilang shows at telenovela, natitiyak niyang magiging isang matagumpay na artista si Andrea at miyembro ito ng Dramatic Guild sa kolehiyo at totoong tinaglay nito ang taguriang drama queen na may ilang taon din. Pero para kay Dominic, gagawin niyang paglipitin ang langit at lupa, huwag lang itong mapasok na artista. Ilang beses na niya nitong kinukulit na tulungan mapasok kahit man lang extra sa mga shows na siya ang nagdidirect. Kung ngayon nga ay isa na itong malaking suliranin sa kanya, lalo pa kapag artista na ito. Besides, mahigpit ang bilin sa kanya ng mami nito na huwag itong tutulungang makapasok bilang artista. 6 na taon ang tanda niya kay Andrea. Sa pagkakatanda niya, mga bata pa lang sila ay tinuruan na itong tawagin siyang kuya ng namayapang ama nito. Pero never nitong tawagin siyang kuya. Kung bakit, hindi niya alam. Kakauwi ko lang kagabi, sabi nito. Kumusta si nanay? Sandaling umilap ang mga mata nito na kung nakataon na hindi nasabi pa ng mamang niya na nasa mabuti ng kalagayan ay mag-aalala siya. Napakagat ito ng labi. Ugaling ginagawa nito sa tuwing may problemang kinasasangkutan. Okay lang siya, sagot nito. Si Tio Fidel. Si Fidel ay matandang binatang pinsan ng mami ni Andrea at siyang namamahala sa kapihan ng mga ito mula nang mamatay ang ama ni Andrea. Ayun, malusog pa sa baka namin. Nakasimangot na sagot nito. Umabot siya ng sports shirt sa kanyang closet. So ano naman ang problema mo? Tanong niya habang nagbibihis siya. Matalim na tiningnan siya nito at napangiwi. Paano mo naman nasabing problema ang sadya ko rito sa'yo? Binahira nito ng huwad na hinanakit ang tinig. Hindi ba ako maaaring dumalaw sa'yo na hindi agad problema ang iniisip mo? Napabuntong hininga muli siya. Hindi niya bibilhin ang kunwaring hinanakit sa tinig nito. Kung artista ito, mananalo ito ng Best Actress Award mula sa alinmang award-giving body sa show business. Kinakagatyan mo yung labi mo. Kilala kita, Andrea. Kaya huwag na tayo maglokohan. May meeting pa ako mamaya 10:00 sa management ng istasyon. So ngayon, anong gusto mo? Nagmamadali niyang isinara ang unang botones na kanyang sports shirts. Kung nagkatampuhan na naman kayo ng boyfriend mong puro muscles pero walang brain, pues wala akong may tutulong sa'yo. Hindi ko naman siya nakikita pagkabalik ko sa San Ignacio. Pero wag kang mag-alala. Ngumiti ito sa kanya. Makikipag-break rin akong tuluyan ng sandali magkita kami. Hindi kasi gusto ni Mami. At kailan naman magiging importante sa'yo kung sinong lalaki ang gusto ni Tita? Kilala kita, Andrea. Wala lang sa'yo mga lalaki. Ang sarkasmo sa tinig niya ay mukhang baliwala rito. Sa halip ay sumeryoso ito at humugot ng malalim na hininga. Bumuka ang bibig nito at muli ring itinikom. Tumingin ito sa kanya ng diretso. Napailing na lamang siya sa isip. Alam niya
ang ganong tingin. Nang oras na iyon ay tila dumuduyan ang sikmura niya. Ang anyo nito ay tila yaong sa bata na may ginawang malaking kasalanan. Inabot niya nang wala sa oras ang kaping nasa gilid ng dokador at tuloy-tuloy na hinigop. Kasing lamig na iyon ng ilong ng pusa at muntik na niyang iluwa. Sa halip ay napilitan siyang lunukin iyon. Dominic? Wika nito sa mahina at maamong tinig na kabisadong-kabisado niya. May hingin sana akong maliit na pabor sa'yo. Ay, Andrea. Napaka-predictable mo naman. Sabi niya. Ngumiti ito sa kanya. Kilala mo naman ako, Dominic, di ba? And tama ka. May problema nga ako. Pero maliit lang naman ang problema ko. Ipinagtapat pa nito ng hinlalaki at hintuturo para idiin na maliit lamang ang pabor na hihingi nito. Nako, Andrea. Yang maliit na sinasabi mong yan, napakalaki sa akin. Ibinaba niya sa mesa ang tasa at sandaling pinag-aralan ang kaibigan ng tingin. Ano naman bang kalokohan ang gusto nitong gawa niya ng solusyon? Ano na naman kaya ang maliit na pabor na tinutukoy nito? Kung ano-anong posibilidad ang naglalaro sa isip niya. Sino na naman kaya ang isusumbong nitong nanghipo ng likod nito sa MRT? Maganda at malaki ang likod nito. Nakapagdumaan siya ay tanging hindi may tatanggi ng mga lalaking mapatingin dito. Natural iyon at hindi produkto ng alinman derma clinic. Sa maraming pagkakataon ay pinagtatawanan lang ni Andrea ang ilang lalaking nagsisikap na mananching dito. Huwag lang daw ba iyong talagang obvious na binabastos ito? Ano raw ba ang magagawa nito kung irresistible sa mga boys ang maganda niyang likod? Hindi naman siya tatanggi kung maging paborito siyang charity para lapitan at ngayon ay manghihiram sa kanya ng pera. Well, kung pera lang ang problema nito, ay napakadali para sa kanyang solusyonan iyon. Actually, hindi naman kailangan manghiram ng pera sa kanya si Andrea. Dahil may sinasabi naman sa buhay ang mga magulang nito at ang nag-iisa nitong anak. Pero sa maraming pagkakataon ay sa kanya ito lumalapit kapag nagigipit. Nahihiyang manghingi sa kanyang ina. Kung sa bagay, ay pinagkakapuri niya ang ugali nitong iyon. Sinisikap lamang ni Andrea na maging independent ito na siyang dapat. Tinititigan niya ito ng husto. At isang bagay na napagtanto niya ay ang pagiging emosyonal nito na para bang may tinatago ito. And there was also the guilty look sa kanyang mukha. Halos hindi nito gustong salubungin ang mga mata niya. Hindi ito nag-aanyong ng ganun. Kahit pa mahusay itong artista, kung maliit at walang kwentang bagay ang hingi nito. Rebellious si Andrea. Kaya kahit humingi ito ng pabor sa kanya, ay hindi siya makakatanggi. Na para bang obligasyon niyang tulungan ito sa ayaw at sa gusto niya. At sa pagkakataong iyon, ay hindi ito mapakali sa kinatatayuan. Tila kinabahan si Dominic sa reaksyon ng dalaga. Hindi niya maipinta ang mukha nito. Hindi kaya buntis ito sa naging boyfriend nito? Wag naman sana. Wag iyon. Kahit anong problema ito, wag lang iyon. Nagsisimula makaramdam siya ng kakaiba sa biglang naisip na iyon. Bukod sa sakit na gumuhit sa dibdib niya, ay naroon pa ang matinding pag-alala sa sasabihin ng mami nito sa kanya. Tiyak niya na siya ang sisisihin at malamang sa hindi ay aakusahan siyang pinabayaan niya ito na para bang 15 anyos pa lamang si Andrea. Huwag naman sana.
Hindi naman bata si Andrea. 24 na ito, kaya alam na nito ang ginagawa. Napahugot siya ng malalim na hininga at tumingin dito. Ano na namang kalokohan ang ginawa mo ha? Hindi pa rin ito umiimik. Nakatingin lamang ito sa kanya. At tila ang mukha nito ay napakaamo. Pero sa likod niyon ay hindi maaalarma ang mga mata nito na para bang nag-aalala, na para bang may tinatago. Bigla niyang naalala na 12 years old lamang siya noon na mag-retire ang kanyang ama. Ang nakuhang retirement pay ay ibinili ng mga magulang niya ng lupain sa hometown ng mother niya, ang San Ignacio, at pinagtamnan iyon ng mga punong mangga at kalamansi. A few months later, ang kanyang pamilya ay pumunta na sa San Ignacio at doon na nirahan. Hindi niya gusto ang ideyang malilipat sila sa San Ignacio. Buong buhay niya ay sa Maynila sila nanirahan. Ang kapatid niyang panganay ay 19 years old, samantala ang bunso niyang kapatid ay 17. Maaaring hindi rin gusto ng mga kapatid niya ang ginawang paglipat ng pamilya nila sa San Ignacio. Subalit, ang konsolasyon ng mga ito ay sa Maynila pa rin mag-aaral ang mga kapatid niya at uuwi lamang tuwing semestral break. Nang makagraduate siya ng elementary, ay doon siya nag-high school. Naghihimagsik ang loob niya, subalit hindi niya makuhang isatinig. Ang kanyang mga kaibigan ay sa lumang school, samantalang siya ay dito sa San Ignacio. Kahit ang crush niya ay hindi na niya makikita. Minsan, sa isa sa mga pag-iikot niya sa lupaing binili ng mga magulang, ay nagulat pa siya nang may sumutsot. Nagpalingalinga siya, pero walang tao sa paligid. Andito ako sa itaas ng puno ng kalamansi. Tinig iyon ng maliit na boses. Muli niyang iniikot ng paningin ang taniman nila ng kalamansi na may mga bunga na ang ilan, at ilang linggo na lang ay maaari ng anihin at ipagbili. Sa kanan mo! Humakbang siya patungo sa puno ng kalamansi sa may kanan niya at tumingala. Sa isang sanga ay naroon ang isang batang babae. Siguro sa tansya niya ay mga 6-7 years old at mahigpit na nakakapit sa isang maliit na sanga, at sa wari ay nagsisikap na bumaba, subalit hindi maabot ng paa ang sangang aapakan pababa. Paano ka nakapanghikdiyan? Gulat niyang tanong. Ngumiti ito sa kanya. Pero nakikita na niya sa mukha nito na sa kabila ng ngiti ay ang pangangawit sa pagkakahawak sa kinakapitang sanga. Na-realize niya na 1 minuto pa lamang ay mahuhulog na ang babae dahil para bang bibitaw na ito sa sanga na kalamansi. Kung sa bagay ay hindi naman kataasan ang puno na kalamansing pinanhik nito. Pero sapat pa rin para masaktan ng batang babae sa sandaling mahulog ito. Pakitulungan mo naman akong bumaba o. Pakiusap nito sa tinig na nahihirapan na. Lumapit pa siya sa may puno, sa mismong tapat nito. Ibaba mo ang isang paa mo, sa kaliwang bahagi ha. May nakausling sanga at saka kita aabutin. Instruction niya. Napailing siya nang makitang namumukol na ang mga bulsa ng pink nitong shorts. Sasaluhin mo ako ha kapag nakabitaw ako. Oo, promise. Si promise yan ha. Cross your heart and hope to die. Oo na, cross my heart and hope to die. Kumitid niya. At tila naasar siya. Nangangawit na ang leg niya sa kakatingala. Sige na, sasaluhin kita. Ibaba mo na yung isang paa mo sa may kanan. Subalit,
Hindi ito nakabitawa. Sadya itong bumitawa sa sindak niya dahil medyo mataas pa rin ang kinalalagyan nito. Totoo namang nasalo niya ito, pero dahil nabigla siya, ay nawalan siya ng panimbang at bumagsak siya sa lupa. Tangay ang batang babae. Sa kanya nabunto ng bigat nito dahil nakadagan ito sa kanya. Isa-isang gumulong sa damuhan ang mga kalamansing bubot na nasa bulsa nito at nagmamadali itong umangat mula sa pagkakadagan sa kanya para pulutin ang mga pinitas na kalamansi. Samantalang nanatili siya nakahiga sa damo at iniinda ang sakit ng likod. Baliw ka ba? Singhal niya sa batang babae. Bakit ka tumalon? Tanong niya. Nangangawit na po ako eh. Sagot nito at ipinagpatuloy ang pagpulot sa mga bubot na bunga. Nagnanakaw ka ng kalamansi namin oh. Aksa niya. Nagalit ang tinig. Hindi dahil sa kalamansi, kundi dahil sa nasaktan siya. Sinulyapan siya nito. Bahagyang nagsalubong ang mga munting kilay. Ang punting kamiseta nitong may mukhang ni Tweety Bird ay ubod ng dungis. Inyo ba ito? Tanong nito. Bumangon siya at napangiwi sa sakit na nararamdaman sa mga balikat niya. Naupo siya sa damuhan. Kinakabahang baka napilayan siya. Tama ka. Sa amin ang kalamansing ito. Lupa namin to. At patanim namin ang kalamansi. Hindi ko alam kung paano ka nakapanghikdi yan. Tumingila ito sa puno. Madali naman pumanghik eh. Nahirapan lang akong bumaba. Buti na lang dumating ka. At gano'n nagnanakaw ka. Ngumiti ito. Isang dimple sa kaliwang pisngi ang lumitawa. Nasurpresa si Dominic na mapag-alaman na maganda pala ito. Lumabi ang bata. Para bubot lang naman itong mga kalamansing ito eh. Yun na nga eh. Hindi mo magagamit din yan. Singhal niya. Maaari na itong kalamansi juice kapag pinilit. Nakangiti ito at muling tumingin sa kanya. Narinig kong pinag-uusapan ni Daddy at Mami na may nakabili na raw na malaking bahay nina Mr. Concepcion. Kayo ba iyon? Tanong nito. Tumango siya. Muling pumasok sa isip ang inis sa pagkakalipat nila sa lugar na iyon. Oo, and I hate this place, sabi niya. Muli silong tumingin sa kanya. Bakit naman? Napatingin siya rito. Anong bakit? Bakit hate na hate mo ang lugar na to? Tulad niya, ay nilingaran nito ang kalamansi grove. Nakakunot ang noo. Hindi niya alam na nais sa tindig niya ang inis. Nagkipit siya ng mga balikat. Alang-alang, mas gusto ko sa Maynila. Anong alaala lang? Ang sabi ko wala lang. Tumangutang mo ito. Alam mo ba, pumupunta rin kami ni Daddy at Mami tuwing Pasko doon kapag namimili kami. Sabi nito. Pinunasan nito ang ilong. Ayoko rin tumira ron. Walang ganito. Muli nitong nilinga ang paligid. Wala ring ilog at malayo ang dagat. Tsaka maingay dun. Hinihiga ako sa alikabok. I only like the mall but sabi ni Daddy, magkakaroon din naman daw dito sa San Ignacio. Napasimangot siya sa narinig. Bola lang yun. Aniya sa patabog na tinig. Wala nga akong nakita kahit isang supot na semento sa bayan na ito para simulan ng mall. Muli ito nagkibit ng mga balikat. Kahit walang mall dito, okay lang. May mall naman sa Trinidad at sa Batangas. Malapit lang yun dito. Naroon nga mga kaibigan ko eh. At saka idunuktong sa isip ang crush ko.
Gusto niyang iduktong pero hindi niya masabi. Magkakaroon ka rin naman mabagong kaibigan dito eh. Anito. Tumayo mula sa pagkakatulong ko sa lupa at binitiwan ng kalamansing hawak at nilapitan siya. Inilahad ang munding kamay sa kanya. Ako nga pala si Andrea. Grade 1 na ako sa pasukan. Sana sa school ko rin ikaw mag-enroll. At tubiling tinanggap niya ang kamay nito. Hindi niya matiyak pero napangiti siya sa pagkakaadalintada ng batang may malalim na dimple. Magnanakaw ng kalamansing bubot at basta na lang bumitaw sa puno at nagpasalo sa kanya. Ako si Dominic. Dominic Masangkay. Ngumiti ito sa kanya. Magkaibigan na tayo ha. Kaya yan, may bago ka ng kaibigan ka agad. Pagpasok mo sa school, may madadagdagan ka pa. Hindi niya maisip na magiging bodyguard siya. Pumasok siya sa school nito at naging schoolmates for years. Naging malapit na magkaibigan ang pamilya niya at ang pamilya nito. At sa maraming taon, siya ang tagapagligtas nito. Nagkalayo lang sila nito nang lumuwas siya sa Manila para mag-masters at kumuha ng ibang kurso. At ang kursong kinuha niya ang filmmaking. Gusto rin sana nito sa Manila na ipagpatuloy ang kolehiyo nang malaman nitong luluwas siya. Subalit mahigpit na tumutol ang mami nito na overprotective dahil nag-iisa itong anak at babae pa. Samantalang si Dominic, ang dalawa niyang kapatid ay nasa London. Ang isa ay doktor at ang isa ay chef sa isang malaking hotel. Totoong nalungkot siya na magkahiwalay sila ng mahabang panahon at nagkikita lang kapag umuwi siya sa San Ignacio tuwing ika-6 na buwan. Parte na ng buhay niya si Andrea na para bang kapatid niya ito at kuya naman siya. Malapit din ang dalawa niyang kapatid sa babae pero siya ang close nito. Siguro dahil mas malalaki ang agwat ng edad ng mga kapatid niyang lalaki dito sa babae. Bukod pa sa tuwing semester break lang, naroroon ng mga kapatid. Pero ang pagkakalayo nila ay pinaglalapit ng cellphone. Sa unang mga buwan niya sa Manila ay nagkaubusan sila ng load sa tawagan nila gabi-gabi halos. Hanggang sa naging busy sila. Siya sa trabaho. Sa trabaho niyang una bilang scriptwriter. At si Andrea naman sa pagkakaroon nito ng maraming manliligaw na ang ilan ay mga naging boyfriend din naman. Maraming pagkakataon na kapag hindi siya umuwi ay may boyfriend ito. Sa tuwing nagbabakasyon naman siya ay natataon na walang boyfriend si Andrea. Until that one time. Muli ay pilit niyang inaalis sa isip ang gabing iyon hanggang sa talagang maging abala siya ng tuluyan na kahit ang pagtawag at pagsagot sa mga text message nito ay hindi na naasikaso. Mula sa pagiging scriptwriter ay nakakuha siya ng directorial job. Ilang panahon pa ay nakikipagkompetensya sa ratings ang mga show niya. Isa sa mabigat na dahilan kung bakit hindi niya tinatanggap ang alok ng dalawang kapatid na mga ibang bansa ay dahil maganda naman at challenging ang trabaho niya sa istasyon. Isa pa, nariyan ang mamang niya sa San Ignacio at umaasang pangangasiwaan niya ang pataniman nila ng mangga at kalamansi kung sakaling sawa na siya na magtrabaho sa Maynila. Ngunit minsan ay iniisip niya kung iyong trabaho nga ba ang dahilan kaya hindi niya gusto mag-abroad. Siguro, gusto niya munang makitang lumagay sa tahimik si Andrea bago niya sundan ang mga kapatid o di kaya'y i-manage ang family business nila. Makitang mahanap nito ang tamang lalaki para dito. Sa totoo lang, mula ng hapong iyon, nang saluhin niya ito mula sa puno ng kalamansi, ay talagang
nagiging responsibilidad na niya si Andrea. At nang lumuwas ito sa Maynila na magtapos ng kolehiyo, ay mahigpit na itong ipinagbili ng mama nito sa kanya. Si Andrea na magpapahanggang ngayon ay tila wala pa ring direksyon sa buhay. Somehow, gusto niyang sisihin ng mami ni Andrea sa pag-spoil dito ng gusto. Oh well, gusto man niyang aminin, pero may bahagi rin siya sa pagiging brat nito. Sa nakalipas na 1 taon at kalahati mula nang lumuwas ito sa Maynila at mangupahan ng apartment, ay palipat-lipat na ito ng trabaho. Kung hindi boredom, ay sexual harassment ang idinadahilan nito sa pagre-resign sa trabaho. Hanggang sa hindi ito nakapagbayad sa inuupahang apartment nito dahil nga in and out ang job. At siya, bilang matalik na kaibigan, ay kinakailangang kupkupin ito. Naalala pa niya nang minsang may tumembre sa bahay niya nang mag-aalas 2 na madaling araw. Kakarating lang niya mula sa taping. Nang buksan niya ang pinto, ay nagulat pa siya nang makita ito at nasa labas ng pinto. Andrea? Dominic, mahinang sabi nito na tila pagod na pagod. Ano nangyari sa'yo? At napasugod ka sa ganitong oras? Nag-aalalang tanong niya, kasabay na pagsilip sa labas at baka may kasama ito. Subalit, deserted ang compound ng townhouse. At dahil kilala na ito ng mga gwardya, kaya nakapasok ito sa compound. Suot pa niya ang pantalong maong, pero nakasando siya dahil sa kasalukuyan niyang hinuhubad ang polo shirt nang makarinig ng timbre sa pinto. Kitang-kita niya sa mukha ni Andrea na tila inaantok na ito. Pero sa pagkakataong iyon ay nakakulapol ang makapal na make-up sa mukha nito. Kahit na busangot na mukha nito ay bagay kay Andrea ang anumang make-up na ilalagay nito. Bumagsak sa sahig ang 2 bagahing bitbit nito at taas noong tumitig sa kanya. Pinipilit daanin sa tapang ang pinipigil na pag-iyak. Dominic, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Siguro naman ay hindi mo ko itataboy kung pansamantala lang ako makikituloy nito. Makikituloy dito. Nilampasan siya nito at nagpatuloy sa loob. Saang parte ka ba galing at ganyang itsura mo ha? At anong ibig sabihin ng mga maletang yan? Naguguluhan tanong niya habang isinara pabalik ang pinto ng bahay niya. Nagpunta ako sa sa parte ng kaibigan ko. Bitbit ko yung mga maleta ko mula pa kanina magtungo ako sa party niya. Lumakad ito patungo sa L-shaped sopa at paliwalang nahiga. Pero bakit? Uuwi ka ba bukas? O mamaya sa atin? Hindi. Padabong nitong sagot. Pinaalis na ako sa apartment ko. 3 months na kasi ako hindi nakapagbayad. Para 1 linggo lang na may extension hinihiling ko. Ayaw. Malalaman ko na sa makalawa ang resulta ng in-apply akong trabaho. Nakiusap sa tingin ang ipinukol ito sa kanya. Maaari bang dito muna ako? Pero bago siya makasagot, ay pareho ng naagaw ng tagutok ng takong na bumaba sa hagdan ang atensyon nila. Gustong mapamura ng mahina si Dominic. Sandali niyang nalimutan na nasa itaas ang silid niya si Sarah at nakikigamit ng bathroom. At bagamat may bathroom din sa ibaba, ay pinili niyang ipagamit ang banyo niya sa itaas. Sino ang bisita mo sa ganitong oras ha, Dominic? Tanong ni Sarah na may inis na kalakip sa boses nito. Oh, hi, Sarah. Nakangiting kaway ni Andrea na para bang magkaibigan ang dalawa. Kung sa bagay,
ay hindi naman magkaaway ang dalawang babae. Ilang beses na ring nagpanagpo ang mga ito. Kalamitan ay sa coffee shop, sa istasyon ng TV. And all these times, nasa gulo si Andrea at kailangan nito ang tulong ni Dominic. At tuwin ay walang reserbasyon si Andrea sa pagsasabi ng mga problemang kinasasangkutan nito kay Dominic kahit kaharap si Sarah. Saka pa lamang napalingon sa sopa si Sarah. Bahagyang umangat ng kilay nito nang makita si Andrea roon. Agad nitong ibinalik ang tingin kay Dominic. May problema ba ulit, honey? Patungkol kay Andrea ang sarkasam sa tinig ni Sarah. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Dominic na sinabayan ng iling. Well, ano pa nga ba ang bago? Patuyang sabi ni Sarah. Pagkatapos ay dismayadong nilingon si Dominic. At muling nilingon si Andrea sa paraang tila para itong bata na may ginawa namang kalokohan sa paaralan at kailangan ng magulang para iharap sa teacher kinabukasan. Hindi ko alam kung paano mo natatagalan ang ganitong sistema, Dominic. Anito, pagkatapos ay agad na dinuktungan ang sinabi. Alis na ako. Sarah, hindi mo kailangan umalis. Pero, nag-wave na ito sa kanya. Don't worry about me. Sa studio ako tutuloy. Doon na lang papalit ng damit at magsha-shower. Sandaling oras na lang at morning show ko na. Lumakad si Sarah patungo sa kanya at mapasol na hinagkan sa mga labi. Pagkatapos ay kumawala at lumakad patungo sa pinto. I'll see you. Nahagilap na paningin ni Dominic ang pag-ikot ng mga mata ni Andrea. Kinawayan ito ni Sarah at tuloy nang lumabas at naiwan sa buong sala ang pabango nito. Matapos isara ang pinto, ay pinukol niya ang nag-aakusang tingin ni Andrea. Gustong ipahiwatig na dahil dito ay wala sa oras na umalis sa Sarah. Deadma lang ang babae. Kunwari ay tinitingnan nito ang mga kuko at hindi makatingin sa kanya. Nagtungo si Dominic patungo sa kusina at binuksan ang rep at kumuha ng lata ng beer. Binuksan niya iyon at ininom. Sorry about that. Maya-maya ay sabi ni Andrea. Mahihimigan niya na tila totoo ang pagsasorry nito. Pero mas kilala niya ang babae. Hindi ko inaasahan na may kasama ka. Kung alam ko lang, ay hindi sana ako nagtuloy rito. Mas gusto kong dito ka nagtuloy, sweetheart. Kaysa kung saan-saan mo maisip at mapunta. Sinabi niya iyon at wala siyang dahilan. Sa kabila ng frustration sa pagkaudlot ng sana ay pagniniig nila ni Sarah. Iniisip pa lang niya na nagtaksi si Andrea patungo sa townhouse niya sa 10 oras ng gabi ay nag-aalala na siya. Maraming masamang tao sa mundo. May ilang taxi drivers na hindi mapagkakatiwalaan. Hawak ang kanvir, sumandal sa counter ng lababo si Dominic. Bakit hindi ka nalang umuwi sa atin? Natitiyak kong hindi alam ng mami mo ang mga ginagawa mo rito sa Maynila. Napabangon ito at tumayo. Nagsalubong ang mga kilay at namaywang. Ibig bang sabihin niyang tono mong yan ay itinataboy mo ako rito sa townhouse mo, ha, Dominic? Muling lumagok ng beer si Dominic at napasinghap, napabuntong hininga at napailing. Alam mong hindi yan ang gusto kong sabihin. Pwede ka magstay dito. I'm just worried about... About what? About your girlfriend, ha? Agap nito, sumimangot. Di sabihin mong pansamantala lang naman. Dalawang naman silid sa taas Pangatlo ang servant's quarter. Tinapunan nito ng sulyap ang maliit na silid sa ibaba na ginawa na niyang stockroom.
Kung gusto mo, diyan na lang ako sa servant's quarter room. Pwede naman ako diyan eh. Tila may himigan sa tinig nito na para bang nagmamakaawa. Napailing na lamang si Dominic sa inasta na kaibigan. Kahit puno na ng basura at saka mainit, okay lang. Andrea, don't be silly. Pwede mo namang gamitin yung bedroom sa taas. Drama lang nito ang sinabi. Pero sinakyan pa rin niya. Naglaho ang simangot nito at tumingin sa kanya. Talaga? Salamat Dominic ha. What about your girlfriend? Muli siya nagbuntong hininga. Truth was, hindi siya nag-aalala sa sasabihin ni Sarah kung malalaman nitong doon muna tutuloy si Andrea. Unlike his former ex-girlfriends, Sarah was too understanding and too mature for pretty jealousy. She was also too sure of herself to feel insecure with women like Andrea. Kung sa pisikal na katangian ay hindi pa papahuli si Andrea sa kanino mang magagandang babae. Subalit ang tingin ni Sarah kay Andrea ay isa itong nene na sawayin. Ni hindi nag-aalangang sabihin sa kanya ni Sarah ang opinyon nito. Lalo at sa ilang pagkakataong nagtagpo ang dalawa ay walang reserbasyong magsabi ng problema si Andrea sa kanya kahit kaarap si Sarah. Sa totoo lang, tama ang girlfriend niya. Ang ipinag-aalala niya ay baka mag-entertain ng boyfriend sa townhouse niya si Andrea na hindi malayong mangyari. Knowing his childhood friend, tumiim ang bagang niya sa naisip. Inubos ang laman ng lata at inihagis iyon sa basurahan. That he would not tolerate. Hindi niya gustong umabot sa puntong iyon ang pagkakagalitan nilang magkaibigan. Pero ganun na lang ang pasasalamat niya nang makalipas lamang 4 na araw ay nakakita na Otto uli ng ibang apartment dahil may trabaho na uli ito at siya na rin mismo ang nag-alok na pahiramin ito ng pera para ipang down ng payment sa studio type apartment na nakita nito malapit sa trabaho. Ibinalik niya ang isip sa kasalukuyan. Tinitigan ng husto ang kaibigan na. So, ano naman ang gusto mo ngayon ha, Andrea? Pag-ulit niya sa tanong na formal na tinig. Anong kalokohan na naman ba ang gusto mo na gawan ko ng paraan? Napabuntong hininga si Andrea at rinig na rinig niya iyon. Hindi kalokohan ang gusto kong gawan mo ng paraan, Dominic. Come on, Andrea. Huwag mo nga bigyan ng ganyang tingin. At hindi yan mag-work sa akin ngayong araw na ito. Ngayong oras na ito. Sa tuwing may gagawin kang kalokohan, lagi kang humihingi sa akin ng pabor. Huwag mong sabihin sa akin na buntis ka. Because I swear to God, ikakahon kita at ipapa-LBC pa uwi San Ignacio. Napatingin ito sa kanya na tila di makapaniwala sa kanyang sinabi. Dahil ba nahulaan niya ang problema nito? Agad pumasok sa isip ni Dominic ang latest nito. Si Gordon, ang gym instructor. Tila pang WWF ang katawan pero walang utak. At nandalhin ito ni Andrea sa townhouse upang ipakilala sa kanya ay biglang sumalakbo ang dugo niya sa ulo. Gusto niyang dagukan ang kababata sa napili na namang boyfriend. Kung tititigan nito si Andrea ay para bang gustong papakina kahit sa harap niya. Bigla niyang naalala ang tagpong iyon. Ano na naman ba klaseng boyfriend niyang napulot mo this time? Sermon niya rito nang makaalis si Gordon at ipasya ni Andrea na doon matulog sa townhouse. Ngumuso ito at itinaas ang mga kamay na para bang sinasabi na mind your own business, he is my boyfriend at gusto ko siya. Pumasok ito sa banyo.
Tiyempong tumunog ang message alert ng cellphone nito, dinampot niya ito at tiningnan. He had a hunch kung kanino galing ang text message. At tama siya, galing iyon kay Gordon. Hinintay niya makalabas ng banyo si Andrea at saka malakas na binasa ang text message. Sleep na you, sleep na rin me. Sweet dreams. Night to night. Don't let the bad guys bugs bite. Love you po, Beer. Gustong maduwal ni Dominic. Isang tawa ang isinagot ni Andrea sa kanya. Ano ka ba, Dominic? Ang sweet nga niya, di ba? Beer ang tawag niya sa akin at Piglet naman ang tawag ko sa kanya. Tanggalin mo nga ang let at handle complete, Pig. He said na nakangisi. Hindi ako makapaniwalang may boyfriend kang 25 anyos at malaki ang katawan pero tila autistic. At gym instructor pa man din. Ay, yan ka na naman, Dominic eh. Yung boyfriend ko, bago si Gord ay tinawag mong mongoloid. Tumirik ang mga mata nito. Ngayon sasabihin mo naman na autistic si Gord? Hindi ko alam kung matatawa ako o mainsulto sa mga sinasabi mo. Para bang walang gusto manligo sa akin na ayon sa pamantayan mo. Totoo naman eh. Wala ka pa naging boyfriend na matino. Yung una, babaero. Hindi naman gwapo. Draggy pa nga yata eh. Ngayon naman, puro masos lang pero walang utak. Dahil ba miyembro ng band ay drug addict na? Inirapan siya nito. You know what, Dominic? Lahat ay big deal sa'yo eh. Where I'm concerned. Ikaw mismo ang nangungumisumeriya sa sarili mo. And in the first place, hindi mo dapat binabasa ang mga message ko, no? Dinala nito ang pasalubong na pizza ni Gordon at inilagay sa oven para initin. Kakainin mo pa talaga yan? Sarcastic mong tanong niya. Hindi ko alam na napaka-cheap ng boyfriend mo. Diyan lang yata sa tabi-tabi yung binili. At kilala kita. Hindi ka kumakain ng pizza kapag hindi yelo ka ba? I doubt kung kakainin mo yan. Tsaka nagsasayang ka lang ng kuryente kung iinitin mo yan. Hoy Dominic, kakainin ko to dahil bigay ng mahal ko. Sabi nito na nakangisisi. May 1 minutong pinainit ang pizza at pagkatapos ay pinatay ang oven at inilabas iyon. Agad binuksan ni Andrea ang karton at sa nakikita niyang anyo nito ay nagdududa rin ito kung papasang pagkain iyon. Lumapit si Dominic at nakisilip sa karton ng pizza at pagkatapos ay binirahan niya ng halakhak. Wow! Pang-isahan na nga lang mukhang 3 pineapple at ketchup lang ang toppings niyan. Simple Hawaiian. Muli siyang bumanghalit ng tawa at nakakalokong tawa. Naningkit ang mga mata ni Andrea. Pagkatapos ay dinampot ang isang hiwa at muntik pang matapon ang toppings na isang chunk ng pineapple sa kabila ng pagkatigas niyon at wara ay sunog pa ang gilid. Lakas loob nitong isinubo ang dulo ng pizza at kinagat ng halos kalahati. Nakita ni Dominic kung papaano ito na tila maduwal-duwal. Alam niya kung paano at ano ang masusunod na mangyari. And he wasn't disappointed. Tumakbo ito sa bin at inuluwa roon ang isinubong bahagi at saka pagkatapos ikinuha ang karton at isunod na inihagi sa kabasurahan. Tumalikod siya habang humahalakhak. I hate you, Dominic! Sigaw na sabi nito. Muling bumalik ang isip niya sa kasalukuyan. Buntis ka ba ha, Andrea? Tanong niya dito. Gusto niyang pumatay ng tao sa mga sandaling iyon. Hindi nga lang niya matyansya kung sino ang uunahin. Kung si Gordon o si Andrea. Malamang ay si Andrea dahil ito ang abot kamay niya. Nanlaki ang mga mata nito at napakunot ang noong nakatitig sa kanya. Iyon ang iniisip mong problema ko? Bakit, hindi ba?
Countered niya. Kung nakamamatay lang ang ginawa niyang titig dito, ay natumba na ito. Paano mo naisip na baka nagdadalang tao ako ha? Hindi mo man lang ba naisip na ikamamatay ni mami iyon? Ang magdalang tao ako nang hindi kasal? Ibig niyang sabihin, hindi ito buntis. Kahit buti na lang. Bigla ang panglalambot ng mga tuhod niya sa pagkakahinga ng maluwag. Napasandal siya nang wala sa loob sa dingding. Kung ganoon, ay mali ang hinala niya. Hindi ito buntis. Salamat sa Lord kung ganoon. Walang imposible sa iyo, Andrea. Agad siya nakarecover sa panghihina. So kung hindi ka buntis, anong problema mo? Mahuli na ako sa meeting ko. Tiningnan niya ang suot na relo. 20 minutes na ang nakalipas mula nang dumating ito. Mahaba pa rin naman ang oras, pero mabuti na iyong malaman nito nagmamadali siya. Nakanguso ito sa kanya. Tila sobrang gandang-ganda nito kapag gano'n ang ginagawa ng babae. Tila ito ang best asset nito. Tila ba laging nag-aanyaya na matikman ang mga iyon. Dahilan upang mahulog ang sinumang mga lalaki rito. And Andrea was a lousy judge of character when it came to choosing the right man. Alam mo namang hindi ko hayaang mangyari yun. Oo, minsan lokal-loko ako. Pero disenteng babae din naman ako, Dominic. Saan ba niya narinig ang statement na iyon? At nang hindi siya kaagad magsalita, ay dinuktungan ni Andrea ang sinabi. Para namang gusto mong sabihin na napaka-irresponsable mo. Putol niya, sasabihin nito. Immature, loka-loka, impulsive. Basta na lamang gumagawa ng mga bagay na hindi pinag-iisipan. Yun ay ikaw. Tila gusto niyang magalit at sumigaw ng oras na iyon. Mauubusan siya ng adjectives kung iisa-isahin niya ang mga pag-uugali ng babaeng ito. Not to mention warm, wacky, wild, and wonderful, he added to himself on a silent groan. Inirapan siya nito at muling umuso. Hindi mo kasi alam ang salitang enjoy. Sabi nito. Dahil laging ka nakatutok dyan sa laptop mo. Kaya kung ano-ano iniisip mo sa akin eh. Binigyan niya ito ng isang mahabang buntong hininga. Pagkatapos ay tinalikuran niya ito at wala sa loob na inubos ang natitirang kape. Oh yes, coming from you who really know how to enjoy life. Kaya ka nga napatalsik sa dating apartment mo eh. Dahil hindi ka nagbabayad. At mas gusto mo mag-party magdamag. Kasi ini-enjoy mo lang ang buhay mo. At nag-i-enjoy ka rin nga lang pala. Then, why cried on my shoulders when your mongoloid boyfriend talk off your bracket with another woman, ha? Ego ang kaibigan ko eh. Maikling sabi nito. Kanina ba balik ito ko iiyak? Kundi sa'yo, di ba? Oo nga naman. Agree siya doon. Pinadalahan ka lang ng bulaklak at chocolate at konting bola, kayo na uli. Aniya at naiiritang tinalikuran ito. Nagtataka siya sa sarili kung bakit hindi niya makuhang makapag-usap dito ngayon ang hindi nakaangil. Siguro dahil naiinis siya na nakipagbalikan ito sa boyfriend matapos itong magdala ng ibang babae sa Boracay. O siguro dahil hindi man lang siya nito naalala maliban itong umuwi ito sa San Ignacio. Alam mo Dominic, napaka-exaggeration mo naman. I mean, exaggerating. Ewan. Tulip and imported na chocolate na binigyan niyo sa akin, no? Ewan ko sa'yo. Exaggerating ka dyan. Imported ba yung chocolate na yun? Galing yung Divisoria. Oo na. Maikling sabi niya na para matapos na ang kanguluhang iyon. Gusto niyang mapahiya sa sarili sa mga pinagsasabi dahil lang naiinis siya
sa hukang nitong boyfriend. At lalo siyang naiinis sa kaibigan dahil nagpauto naman ito. At hanggang ngayon ay wala pa rin direksyon yung buhay mo dahil nag-i-enjoy ka. And you change boyfriends like you change your own underwears. Mula sa mongoloid patungo sa autistic. Hindi ka ba talaga nagkakaroon ng normal na boyfriend, ha? Alam mo, Dominic, hindi kita maintindihan. Palagi na lang pinipintasan mo yung mga nakakarelasyon ko. Nakikita ni Dominic ang pagpipigil nitong mainis. Malamang dahil may kailangan ito sa kanya. Kung hindi, ay kanina pa ito nag-walk out. And of course, aasahan nitong tatawagan niya ito at hihingi siya ng pasensya na lagi naman niyang ginagawa. Naggipit na lang ito ng balikat. Makikipag-break na ako, Dominic. Promise. Bumaba ang tono nito. At maling-mali ka sa pagsasabing walang direksyon ng buhay ko. Saan mo ba nakukuha yung mga iniisip mo sa akin? Mali ako sa pagsasabing walang direksyon ng buhay mo, ha? Tumingin siya sa babae. Tingnan mo nga yung sarili mo. Maganda ka, matalino ka. Pero sa loob ng 1 taon at 6 na buwan mula nang lumabas ka, wala kang ginawa kundi pumasok sa gusot at tuwing sa tuwing na inaasahan mo ako magsasalba sa'yo. Ewan ko sa'yo. Babagsak ang mga hakbang na lumapit ito sa harap niya. Naniningkit ang mga matang dinuro ang dibdib niya. Teka nga, Dominic Masangkay. Isinusumbot mo ba mga tulong mo sa akin, ha? Akala ko ba ay magkaibigan tayo? Napaungol muli siya. Gustong gusto niya ang ginagawa ni Andrea. Napakagaling nito sa mga ganong estilo ng pananalita. At tila effective iyon dahil ang lamesa ay bumaligtad. Dahilan para makonsensya siya sa kanyang mga sinabi. At gusto ko lang namang sabihin, ayusin mo yung buhay mo. Para din naman sa'yo yun eh. Anyway, wala akong oras para sa argumentong ito. At kung ano man yung problema mo ngayon, wala akong panahon upang i-entertain. Meron akong deadline na hanging all over my head. May script akong dapat ayusin. At may shooting ako sa San Rafael, Bulacan. Muli nagbago ang anyo nito. Mula sa mukhang tigre, patungo sa maamong tupa. Niyakap siya sa baywang at inihilig ang ulo sa dibdib niya. Amoy na amoy niya ang pamilyar na amoy nito. Amoy na si Andrea lamang ang nakapagbibigay niyon sa kanyang ilong. At ngayon, na-realize niya kung gaano niya na-miss ang babae. Terribly, mula nang dumating sa Maynila si Andrea, ay walang linggong lumipas na hindi sila nagkikita. Iyon marahil ang dahilan kung bakit naiirita siya rito. Nag-aalala lang siya sa inaasta ng babae. At saka tila nagtatampo rin siya dahil naaalala lang siya ng babae kapag may kailangan ito. Please, huwag ka naman magalit sa akin, Dominico. Anito, sa tinig na kahit ang bakal ay matutunawa. Kailangan ko talaga ng tulong mo. Sa isang iglap, ay naramdaman niyang lumalambot ang puso niya rito. Kung hindi niya kayang tulungan ang kababata, sino ang tutulong dito? Besides, hindi nga ba't nag-promise siya na nandito siya para sa babae? Nagpakawala siya ng mahabang hininga. Ang kanyang kahinaan ay nasa harapan niya, habang ang mga kamay nito ay nasa kanyang baywang. Pero nagmamadali siya at kailangan alamin na niya ang suliranin nito nang magawan siya ng paraan. Kung hindi man sandaling iyon, ay pag-iisipan niya habang patungo siya ng studio. Alright, sabi niya. Inalis ang mga braso nito mula sa pagkakayakap sa kanya. Bagamat naroon ang pagnanais na
manatili ang mga iyon doon na habang panahon niya. Ipinilig niya ang ulo at pagkatapos tumingin muli dito. Sabihin mo nga sa akin kung anong problema mo at titingnan ko kung may magawa akong tulong. Promise Dominic tutulungan mo ako. Sa pagkakataong iyon ay napangiti siya. Ang alaala ng kanilang kababataan ay biglang gumitaw sa isip niya. Tuwin ay hinihiling sa kanya ni Andrea na mangako sa tuwing may hingi itong pabor. At matagal ng panahon iyon mula nang marinig niya ang ganun dito. Sweetheart, kahit hindi ako mangako, ay alam mong tutulungan kita, di ba? Basta, mag-promise ka sa akin. Okay, promise. Isang buntong hininga ang pinakawala niya. Alam nitong wala pa siyang ipinangako rito na hindi niya tinupad. One shouldn't make promises if one couldn't keep it. Iyan ang mahigpit niyang pinapaniwalaan sa buhay. Importante ang palabra de honor para sa kanya. Doon nasusukat ang pagkatao ng isa. Tungkol ito kay Mami. Anito, na umaliwala sa mukha nang marinig ang sinabi niya. Bigla ang pag-ahon ng concern sa dibdib niya. Kailan ba sila nagkausap ni Tio Fidel at itanong ang kalagayan ng mami ni Andrea? That was the day Andrea left for Trinidad. At isang linggo nang mahigit iyon. Baka may mangyaring hindi mabuti. Pero tiyak na malalaman niya iyon mula kay Tio Fidel at kay Andrea mismo habang nasa Trinidad pa ito. Ang mami ni Andrea ay para na rin niyang ina. Mula nang mamatay ang asawa nito, ay mag-isa na lang naninirahan sa malaking bahay nito sa Trinidad si Tita Constancia niya, kasama ang mga katulong at si Tio Fidel na mas malimit sa coffee farm kaysa sa bahay. And 7 months ago, Andrea's mother had been diagnosed with angina pectoris. Anong problema ni Tito Constancia Andrea? Lumalaban sa atin sa puso? Palagi na lang mahina si Mami nitong mga nakaraang linggo, Dominic. Hindi ko siya gustong dulutan ng sama ng loob sa puntong ito. Kumunot ang noo niya. Kung gayon, anong problema mo sa Tita Constancia? Umiwas ito ng tingin. Hindi ko pa nababanggit sa iyo na hindi gusto ni Mami na bumalik pa ako rito sa Maynila. Paiba-iba rin lang daw naman ako ng trabaho. Kaya isang buntong hininga ang pinakawala nito bago muling nagpatuloy. Pero mahal ko ang trabaho ko this time, Dominic. Naniniwala naman siya doon. At sa unang pagkakataon, for almost 3 months now, manager ng isang antique shop sa isang 5-star hotel si Andrea. Alam niyang mahilig ito sa mga antique mula sa maliliit na bagay hanggang sa malaki. At nakapanghihinayang na kung kailan pa ito nagtino sa trabaho ay saka pa ito pauwiin ng ina. Gayunman, nakahinga siya ng maluwag at totoong kaunting pabor lang ang hinihiling nito sa kanya. Malamang na gusto lang ni Andrea na pakiusapan niya ang mami nito na payagan itong manatili sa Maynila. Okay, stop worrying, okay? Kakausapin ko si Tita Constancia. Ipapaliwanag kong maayos naman trabaho mo sa hotel at hayaan ka na muna ni roon. Pero sa sandali mag-resign ka na naman. Ay, hands off na ako. Ayoko na. Umiling ito. Dominic, hindi naman tungkol yun sa trabaho Bagamat doon nagsimula ang lahat, pero hindi doon Hindi tungkol sa trabaho. Dadating si Mami rito sa susunod na buwan. I mean, sa sunod na Sabado. At mag-i-stay siya dito mga ilang araw. 1 week or 2 weeks siguro.
Ay di kakausapin ko sa tita. Huwag ka mag-alala. At natitiyak kong mapapahinudhod ko ang mami mo. Dominic, kasi dito sa townhouse mo tutuloy si mami dahil sa isang saglit ay natigilan siya. Magiging hindi siya komportable doon. Lalo na't maaawat si Sarah sa pagtungo roon. Pero hindi naman magtatagal si tita ko sa Sasha sa Maynila. Isang linggo lang, humigit kumulang. Siya at si Sarah, pwede namang magkita kung saan. Pwede naman sa kondo nito. Naiintindihan ko. Isa nga lang pala ang silid sa apartment mo. 2 ang silid dito. At magagamit niya yung isang bedroom. Dominic, kasi kami ni Mami ang makikipanuluyan dito sa bahay mo habang naririto siya sa Maynila. Muling nagsalubong ang mga kilay niya. Teka, hindi mo nabanggit sa akin na wala ka na namang apartment? I thought okay naman yung trabaho mo ngayon at binabayaran ka ng maganda. Dominic, meron akong apartment at saka wala akong utang at mahal ko ang trabaho ko. Nagsisimula na siya magulahan sa nagiging takbo ng usapan nila at humahaba na rin ang usapan. Mas sa menos ay mahuhuli na siya sa meeting. Muli niyang sinulyapan ang relo. Meron na lamang siyang kalahating oras para makapunta sa meeting. Humakbang siya patungo sa Boreo kung saan naroon ang briefcase niya. Pwede ba mag-usap na lang tayo mamayang gabi? 10:00 ang meeting ko. Tsaka malilid ako kapag traffic sa EDSA. Dominic, kailangan ko kasing sabihin sa'yo ito Ngayon Sabi nito sa determinadong boses. Kailangan dito ako umuwi pagdating ni Mami at sa kwarto mo ako matutulog. Napatigil siya sa pagkuha ng briefcase niya. Ano? Natutop niya ang noo. Ano ka mo? Sa kama ko ikaw matutulog? At dyan ako sa sopa? Bakit? Bakit hindi na lang kayo mag-share ng tita sa isang kwarto? May bakanda naman dun Tsaka medyo maluwang yun. Bago at tsaka Dominic, hindi mo kasi naiintindihan Ganito kasi yun Hindi ako pwedeng matulog kasama ni Mami. Kailangan sa kwarto mo ako matulog. Dahil ang alam ni Mami, mag-asawa tayo. Tulad sa isang slow motion na eksena sa telebisyon, unti-unting pagbaling niya rito. Baka nakaringgan lang niya ito. O tiyak na binibiro na naman siya nito. Ano ang sabi mo, Andrea? Ang alam ni Mami ay mag-asawa na tayo, Dominic. Hindi ko rin alam kung paano nangyari pero sisikapin ko ipaliwanag sa iyo ang lahat. May ilang hakbang ang nakapagitan sa kanila. Nagtama ang kanilang mga mata. Kung nagbibiro ka, hindi magandang biro to Andrea. Wrong timing ka. Nagmamadali ako at kailangan ako sa meeting ngayon din. Pahablot niyang kinuha ang briefcase sa ibabaw ng buryo. Dominic, makinig ka. Tila nahihimigan na mangiyak-ngiyak na ito. Tumingin siya dito. Gaano man kahusay na artista si Andrea, ay hindi nito kayang iarte ang panik sa tinig nito. Nagsasabi ako sa iyo ng totoo. Ang alam ni Mami, mag-asawa tayo. Andrea, please. Tumigil ka na. Nanggigit-git ang kanyang mga ngipin. Sa nakikita niya sa mukha nito, ay nagsimula na siyang kabahan. Nagsasabi nga akong totoo sa iyo, Dominic.
I am trying to explain to you. Ngayon na, what happened? Dapat lang. Dapat lang na-explain mo sa akin. Umiwas ito ng tingin. Ganito kasi yun eh. Mahigpit at tumanggi si mami na bumalik pa ako rito. Lalo't noong unang buwan ko sa shop sa hotel. Sa kanya ako humingi ng pera. Habang hindi pa ako sumasuldo sa bago kong trabaho. Pwede ba, Andrea? Doon ka na sa punto kung ano ba talaga ang dahilan. Huwag ka nang mapaligoy-ligoy pa. Dominic, huwag kang nga sumigaw. Anito na napangiwi. I'll come to that, okay? Napaibigit siya. Napahilamos sa mukha. Ang alam ng tita Constancia ay mag-asawa sila. Paano nangyari yun? Ano namang kalokohan ang nasa isip nito? Sinabi niya sa akin na mag-resign na ako sa trabaho. Wala rin lang naman daw mangyayari sa akin eh. Ayokong bigyan siya ng sama ng loob sa pamamagitan ng pagsuway ko sa kanya. At gusto niya mangyari. Kaya isang bagay lang ang alam kong dahilan para wala siya magawa kundi papayagan ako bumalik rito. At anong dahilan sinabi mo, ha? Alam niya sa sarili na ayaw niyang itanong ang tanong na iyon. May kakaiba na siyang nararamdaman sa patutunguhan ng usapan nito. Napapikit na lamang si Andrea. Napatingin ito sa sahig. Habang sinusundan na kanya mga mata ang bawat galaw nito. Maya-maya ay tumigil ito at naupo sa sopa. Pagkatapos sa isang maliit na tinig, ay muli ito nagsalita. Ang alam ni Mami ay kasal tayo. Sabi nito na napakagat sa labi. Yes! Sinabi mo na yan sa akin. Gusto niyang pakalmahin ang sarili. Dahil parang gusto niyang manakala. Manakala isang babae at ito yung nasa harap niya. Ang gusto kong malaman ay kung bakit iyon ang alam niya. Malibang isa namang kalokohan lahat ng ito. Tumingin ito sa kanya. Dominic, iyon ang totoo. Hindi ko alam kung paano ko nasabi yun. Pero desperado ako na ayoko umalis sa trabaho ko. I had an auction to attend to next week. Plus the fact na nakita ko sa mukha ni Mami ang sobrang kasiyahan niya na at hindi ko na kayang magawang bawiin pa ang sinabi ko. Mariin siyang tumingin sa babae. Para bang sa isang sandali, ay may dalawang sungay ang nagsulputan sa magkabilang bahagi ng ulo nito. Matagal na sandali ang nagdaan bago siya nakapuhap ng sasabihin. Sinabi mo sa mami mo na nagpakasal tayo? Tumango ito at pagkatapos ay nagyuko ng ulo at umiwas na magsalubong ang paningin nila. Luluwas dito sa tita Constancia at ang alam niya mag-asawa tayo. He started to feel stupid. Inuulit lang niya ang tanong sa iba't ibang salita, subalit iyon din ang patutunguhan. Sinabi nito sa ina, nakasal silang dalawa. Ang eksenang gumuguhit sa emanasyon niya ay tila yaong sa isang gasgas at walang kakwentang-kwentang script ng isang telenovela. Hindi pa rin siya makapaniwala kung iyon ang gustong iparating nito sa kanya. Sigurado siya, hindi umabot sa ganitong sitwasyon ang mga kalokohan ni Andrea. Nang oras na iyon, ay tila may dalawang daga na naghahabulan sa kanyang dibdib. Inis at takot ang nararamdaman niya ng oras na iyon. Tumingin siya dito. Pilit na kinalma ang sarili. Yeah. Yun eh. Yeah. Halos dumagundong ang tinig niya. Nagsisimula na humawala ang kontrol niya. Iyon lang masasabi mo, ha? Yeah? Yeah?
Dominic, alam ko magagalit ka. Magagalit? Alam mo magagalit ako. Alam mo ba yung kung anong galit na nararamdaman ko ngayon, ha? Ha? Ha, Andrea? Sa kabila ng sitwasyon na inilahad lang nito, ay hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyayari. Gusto niyang gugulin ang kanyang oras sa maghapong iyon na para pang gusto niyang sumigaw na lang. Tila nabigla ito sa kanyang mga sinabi at sa lakas ng boses niya. Huwag mo akong sigawan, Dominic. Bakit di ka kaya maupo muna at pag-usapan natin to? Suwestyon nito na para bang may madaling solusyon ang kalokohang ginawa nito. Hindi ko gustong marinig iba pang sasabihin, Andrea. Galit na sabi niya. This is the height of irresponsibility and selfishness mo. Paano mo naatim na nagsinungaling sa mami mo, ha? Dahil lang gusto mo makabalik sa trabaho mo. Nagigilty siya sa mga sinasabi niya sa kaibigan. Kahit naman pala papaano ay nakadama ito ng usig ng buthi. Hindi mo naman masisisi eh. Ang akala ko nitong humiling sing umuwi ako kaagad dahil lumala ang sakit niya. Hindi ko lang sinasabi sa iyo pero noong nasa ospital si Mami at ma-diagnose ang sakit niya, sinabi niya sa akin na gusto niya bago raw siya mamatay, makita makakasal ako sa tamang lalaki. Tamang lalaki? Nasisiraan ka na ba? Ha? Andrea, nasisiraan ka na ba? Hindi mo ba naisip kung ano yung inilagay mo diyan sa balikat mo? Hindi to sang biro. Hindi to sang kanin na isusubo mo pag nainitang ka iluluwa mo. Nakita ni Dominic na nasaktan ito sa mga sinabi niya. Nagad niyang naisip na imahinasyon lang niya dahil nang muli itong tumingin sa kanya, wala na roon ang nagip na paningin niya sa mga mata nito. At ikaw daw ang lalaking iyon. Ang lalaking nababagi sa akin. Sabi nito. Pero pinilit niyang ignorin na lang lahat ang sinabi nito. Pero muli ito nagsalita. At sinabi niya na magiging masaya siya kapag nakasal tayo. Natigilan muli si Dominic sa huling sinabi ni Andrea. Hindi dahil hindi ito sanay na makarinig ng ganun salita, kundi noon lamang nito narinig na nagmura siya sa harap nito. Hindi ko sinabi sa iyo, Jonathan, pero mula nang magdalaga ako, ikaw na inirereto ni Mami sa akin. Iyon ang malimit nilang pagtalunan ni Daddy nung nabubuhay pa ito. Bakit daw gustong manipulahin ni Mami ang buhay ko? Baka raw sirain niyo ang pagkakaibigan natin. Pero ikaw talaga ang gusto ni Mami. Ikaw ang gusto niya maging manugang. Kaya naman na magpilit siyang huwag akong bumalik sa Maynila dahil wala si mga kasama. Sinabi ko ang gusto niyang marinig. Sa pagkakataong iyon, wala siyang nasabi. Wala. Wala ni isang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Iyon ang isa sa mga trabaho niya. Ang magtagni-tagni ng mga salita para maging isang magandang script. Pero kay Andrea, nauubusan siya ng mga salitang maaaring gamitin. Nakatitig siya rito. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Hindi dapat nangyayari ito. Dominic, please. Try to understand naman, no? Pagsasumamo nito. Wala akong ibang choice. Nakahiga si Mami nang kausapin niya ako at hawak ang dibdib. And before I had the chance to ask her if she was alright, she was telling me to resign my job. Muli siyang napailing at hindi makapaniwala. Hindi pa rin siya makapaniwala. Marami tayong choice, Andrea. At yung choice na pinili mo ay magsinungaling sa iyong ina.
Magsasalita pa sana si Andrea, pero muli siya nagsalita at mabilis niyang dinuktungan ang sinabi. At paano mo naman napaniwala ang mami mo ha? Ha, sa mga kalokohang pinagsasabi mo. Paano niya napaniwala ang nagpasal tayo nang wala malang abiso ha? Hindi tanga ang iyong ina. Muli itong umiwas ng tingin. Maybe not. Pero yun ang gusto mangyari ni Mami Dominic. She had been hoping that you and I would... Tumigil ito sandali. Mababakas sa mga boss nito na pati ito ay hindi rin mapakaniwala sa mga nangyari. Kaya hindi mahirap sa kanya paniwalaan ang sinabi ko. At pinakitaan ko din siya ng mga litrato ng napaangat siya ng ulo at mariing tumingin dito. Litrato? Ha? Andre, anong litrato? Ha? Anong litrato iyon? Yan ang advantage ng Adobe. Sagot nito. At bagamat nakikita ni Dominic ang guilt sa mga mata nito, ay nahihimigan niya sa tinig ni Andrea ang pagmamalaki na naisip nitong ideyang iyon. Adobe? Pag-uulit niya. May mga picture naman tayo magkasama eh. Ang sabi ko ay simpleng kasalan lang ang ginawa natin sa huwes at bigla ang dahil... Ano? Anong dahil? Sabi niya. Halos sumpa niya ang kaharap. Dahil may nangyari sa atin at... Andrea naman, God! Ginawa mo yun? Natutup niya ang noo. Nakapaniya ang pawis na biglang nagsulputan. Pakaramdam niya ay papanawan siya ng ulirat. Hindi siya makapaniwala sa ginawa nito. Hindi siya makapaniwala dito. Ano na naman kaya ang nasa isip nito at bakit ginawa niya ang bagay na iyon? O baka naman natutulog pa siya dahil kahit anong gawin niyang pag-iintindi ay hindi niya maintindihan ang ginawa nito. Siguro kailangan niyang pikpikin ang kanyang mukha, ang kanyang pisngi, o kaya pingutin ng ilong para magising siya sa bangungot na ito. Pero sa kasamaang palad, habang lumilipas ang mga sandali, ang inaasam niyang panaginip o bangungot ay unti-unting lumilinaw tulad sa tubig sa batis na isang katotohanan. At saka patuloy nito. May ipinadalang antigong bedsheet si Mami sa atin. Regalo raw niya. Kay Lola pa raw iyon. Nung bagong kasal sila ni Daddy, ay iyon din regalo ni Lola sa kanila. Ingatan ko raw. Grabe. Grabe na ito. Parang commercial sa telebisyon. Mariin siyang napapikit at inilihamos ang palad sa mukha. Muli niyang iminulat ang mga mata at tiningnan ng mariin ang babae. Siguro iniisip ni Andrea na mawawala ang kanyang ina bago malaman nito ang katotohanan, ang kasinungalingang ginawa ng babae, ng anak pa nito. Isinatinig niya rito ang nasa isip. Huwag ka mag-isip ng ganyan, Dominic. Hindi ko iniisip na kamatayan ni Mami ang sinasabi kong iyon. Nakita niya na tila nasaktan ito sa sinabi. Sa bangungot hindi ko nga gustong isipin na mawawala si Mami eh. Kinokontrol nito ang pagsinghot na tila maiiyak. Makikita niya na may kung anong sakit ang nagpantay sa mga mata nito at hindi pa kunwari iyon. He had seen that kind of pain in her eyes nang namatay ang papa nito. Naandun siya. Sabi nito, kung wala siya roon, ay baka hindi nito nakayanan ang pagkamatay ng ama nito. Daddy's girl kasi ito. At hindi makuha ng mami niya na konsalahin siya
dahil ito man ay nabigla rin at namimighati ng husto sa pagkamatay ng asawa. Other times, lalambot ang loob niya sa nakitang pait sa anyo nito. Muli ay iminulat niya ang mga mata. At si Mamang, naisip mo na bang posibleng makarating niya kay Mamang? Ha, yung mga ginagawa mo kasinungalingan? Muli ay gumuhit ang guilt sa mukha nito. Hindi ko matiyak kung bakit ko nasabi yun eh. Ang tanging konsolasyon ko ay wala rito sa Pilipinas si Tita Selma. It's typically you, Andrea. Mariing sabi niya. Kasabay ng pagkakahinga ng maluwag na wala sa Pilipinas ang mamang niya at mananatiling nasa Amerika ng isang buwan. Sa tuwin hindi ka nag-iisip sa maaaring magiging bunga ng mga ginagawa mong yan. Wala kang iniintindi kundi ang sarili mo eh. Dominic, please. Puno ng pagkakumbaba ang tinig nito. Isang linggo lang naman si Mami rito eh. Kalimutan mo ni Andrea. Sa pagkakataong ito, hindi ko sasakyan ang kalokohan mo. Sabi niya na may mariing kasamang titig sa babae. Not this time, Andrea. Hindi ako makapaniwala na nagsinungaling ka sa mami mo. Alam mo bang iniisip mo, ha? Alam mo ba yung mga ginagawa mo? Hindi mo ba naisip yun? Dominic, makinig ka naman sa akin, oh. Marahas niyang hinarap ang kababata. Hindi. Hindi ako makikinig sa'yo. Duro-duro pa niya ang dibdib nito. 23 ka na. Kung makaakto ka para kang 15. Andrea, gumising ka nga. Grow up, please. Dinampot niya ang briefcase at humakbang palabas ang silid. Nabigla si Andrea sa naging reaksyon ni Dominic. Minsan man sa buhay niya ay hindi niya nakaringgan itong nagtaas ng tinig sa kanya. Nakagat niya ang ibabang labi. Kung hindi siya tutulungan ni Dominic, malaking kaguluhan ito. Paano tatanggapin ng mami niya ang kasinungalingang nilubid niya? 23 ka na, Andrea. Tapos umaakto ka pang parang 15. Andrea, wake up! Wake up! Gumising ka nga! Masakit ang salitang binitawan nito. Marami sa mga kalokohang ginawa at pinagagawa niya ay planado lahat. Para lang makuha niya ang atensyon ng lalaki, planado na ang lahat. Hindi siya responsable at hindi rin siya immature. Pero kailangan gawin niya lahat iyon para lamang manatiling nakukuha ang atensyon ni Dominic. Paano niya magawang ipaalam dito na mahal niya ito? Na mula pagkabata ni Laya, taglay na niya ang damdamin niyang iyon para dito. Nagawa na niyang lahat. Mag-display ng iba't ibang boyfriend para pagsilosin ito. Hindi lang yun. May isang boyfriend din naman siyang nakuha ng kaunti ang damdamin niya. At ipinagpasalamat niya iyon dahil kahit papaano ay may lalaking umagaw sa atensyon niya mula kay Dominic. But Dominic said something that one long ago night that had her totally dump her boyfriend. Binigyan siya nito ng pag-asa na magkaroon ng katuparan ang damdamin niya para sa lalaki. Na may pagtingin din ito sa kanya maliban sa pagtingin kapatid. Pero nagkakamali siya. Tila siya apoy na binuhusan ng malamig na tubig. Sa mismong gabing iyon, ilang taon na nakaraan, ay sinaktan siya ni Dominic. Pero hindi niya makuha magalit dito. Ipinasya niya magtungo rin sa Maynila na magtamo siya ng kolehiyo upang kahit papaano ay muli silang magkalapit. Iyon ay sa kabila na pagtutol ng mami niya. Nang narito na siya, ay sinikap niyang kuhanin ang atensyon nito na sa wari ay naukol na sa maraming bagay. Siguro, naging selfish siya doon sa parting iyon. Pero hindi niya mapigil ang sarili. Ang buhay niya ay umikot na sa lalaki. Kaya naroong
magpasayawa at ipagduldulan ang sarili sa paraang hindi obvious. Pero baliwalang lahat iyon kay Dominic. He was attentive to her every needs. Yes, he wouldn't say no to her. Pero ang ginagawa nito ay para lamang yaong sa matalik na magkaibigan o magkapatid. Hanggang nitong nakalipas na 3 buwan, ay ipinakilala nito sa kanya ang bagong girlfriend nitong si Sarah. Lalo lang siya nakadama ng insecurity. Sarah was everything she wasn't. Ang tanging konsolasyon niya ay hindi si Sarah ang seseryosohin ni Dominic. Hindi niya ito gusto para sa lalaki. And maybe she had gone too far this time. Ang mami niya ay involved. Ang mami niya na totoong boto kay Dominic ay hindi minsang sinabi sa kanya na sana ay ito ang mapapangasawa niya. Kung alam lang ng ina na kahit siya ay iyon din ang inaasama. Pero kung bariin ay kapatid lang talaga ang turing Dominic sa kanya. Kahit pa yata maghubad siya sa harap nito ay baliwala rito. Kung hindi lang naman siya masyadong mapapahiya ay matagalan na itong pinikot. Paano na ngayon? Hindi niya inaasahang tatanggihan siya nito sa tulong na hinihingi niya rito. May problema ka ba? Malambing na yumakap sa Sarah mula sa likod niya nang matapos ang meeting nila at naglabasan na mula sa conference room ang mga kasamahan. Pero nanatili siyang walang kibo at hindi tumitinag sa kinauupuan. Bumuntong hininga siya. Hinila ni Sarah ang upuan sa tabi niya at naupo. Magsalita ka naman no. So, ano ngayon? Alam kong nagkakaproblema ka na naman kaya ka ganyan. At syempre isipin ko na dahil sa batang isip mong kababata ang may gawa niya. Ano na naman ba ang dahilan niya? Ano naman ba yung mga ibinigay na problema sa iyo, Dominic? Inabot niya ang palad nito at hinagkan at ngumiti siya dito. Ngiti na hindi umabot sa kanya mga mata. Kilala mo talaga ako. Siyempre, dahil nag-aalala ako sa iyo. Tumango siya. Alam ko na nag-aalala ka sa akin. Kahit ako, nag-aalala ako sa iyo. Nagpapasalamat ako sa pagiging maunawain mo, Sarah. There had been women before you, honey. Pero, hindi nila nakayanan ang presensya ni Andrea sa buhay ko. Tumawa si Sarah. Tawang puno na kumpiyansa. Ano ka ba naman, Dominic? Wala naman akong dahilan para magselos kay Andrea. O ma-insecure sa kaya. Naiintindihan ko kung anong relasyon yung dalawa. Wala kang kapatid na babae at nag-iisa siyang anak. Magkasama kayong lumaki. Para na nga kayong magkapatid. Inako mo ang responsibilidad mo sa kanya tulad ng isang nakakatandang kapatid. Kaya yung atensyon mo, ibinuhos mo sa kanya. Tumingin siya kay Sarah. Tinitigan niya ito. Nakatitig din ito sa kanya. Naghihintay na kasunod niyang sasabihin. Isang malalim na buntong hininga ang ginawa niya bago siya nagsalita. Ipinaliwanag niya sa girlfriend ang problemang dala ni Andrea kaninang umaga. Kung nag-hysteria sa Sarah at nagsimulang magalit, ay maiintindihan niya. Subalit mula na magkaroon sila ng mutual understanding sa isa't isa, ay hindi niya nakitaan ng ganoon ang dalaga. Hindi pa niya nakita nagalit sa Sarah o nawala man lang ang poise. At pagkatapos itong marinig ang sinabi niya, ay nanatili itong kalmante. It was as if her face was carved in stone because there was no emotion whatsoever. Ilang taon na nga pala siya ulit? Tanong nito maya-maya. 23.
23 na siya. Inilihamos niya ang palad sa mukha. Siguro, may crush sa'yo yung babaeng yun. What? Kunot noong napatitig siya rito. Kung ang pagbabasehan ko ay mga ginawa niyang pagkuha ng gusto ng atensyon mo, ay alin na lang sa dalawa mga dahilan. Una, may gusto sa'yo si Andrea. Pangalawa, masyado mo siyang na-spoil. Marahas ang ginawa niyang pag-iling at sinabihan iyon ng matabang na tawa. No, nagkakamali ka, Sarah. Kilala ko si Andrea. Kilala ko siya. Ilang boyfriend na nagdaan sa kanya. At iyon mula pa nung tumuntong siya ng 13 anyos. Mas paniniwalaan ko ang pangalawang assumption mo. Dahil para sa kanya, isa niya akong kuya. Yun ang turing niya sa akin. And along with her mother had spoiled her life. Besides, isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Napatitig siya sa kawalan. There was this time when I offered to be her boyfriend for real. Na-reject niya ako yung ideyang yun. And if she had crushed on me, as you were trying to presume, that would have been her chance. Imagination or not, nakasilip si Dominic ng kapirasong emosyon sa mga mata. Tila kumalma ang mga iyon. Sabi mo ay may boyfriend siya. Bakit hindi ang boyfriend niya sinabi niya sa mother niya na pinakasalan siya? Tumidig siya sa babae at ngumiti. Kung makikilala mo lang ang boyfriend niya, sasang-ayon ka sa akin na kung ito ang sinabi niya kay Tita Constancia na pinakasalan niya, natitiyak kong napugto ang hininga ng mami niya sa mismong oras na iyon. Hindi na niya idinuktong ang sinabi ni Andrea sa kanya na siya mismo ang gusto ng mami nito na mapangasawa. Narinig niya ang buntong hininga ni Sarah. Muli itong tumingin sa kanya. Anong problema sa kanyang boyfriend? Isa kasi siyang gym instructor. All muscles and no brain. Kipit balikat niya. Mahaba ang tila alambreng buhok na sawari ko eh. May nagsilo po mga kung ano-ano insekto. Napangisi siya habang gumigitawa sa isip niya ang boyfriend ni Andrea. May hikaw sa tainga at hindi ako magtataka kung gumagamit din ng drugs ng lalaking yun. Dominic, this time huwag ka na makisawsaw sa kanila. Mariing sabi nito. You have spoiled her too much. Dahilan upang hindi siya matuto. Hayaan mo siya mag-suffer sa mga ginagawa niya. At doon, maintindihan niya na mali siya. Para siya matuto. Yeah, tama ka. Iyan din ang gusto kong maramdaman ni Andrea. Pero para bang hindi magaan sa pakaramdam niya na sang-ayunan si Sarah. Ngumiti ito, yumuko sa kanya at mapasok na hinagka ng mga labi. Parang kinikiliti siya. Wala siyang may reklamo. Ibang-iba talaga sa Sarah. Ibang-iba sa mga babaeng nakakilala niya. Tara sa bahay. Bulong nito. Habang hinahalikan na kanyang tainga. Nasa kantin sila at may ilang tao pa sa paligid. Ipagluluto kita. Muling sabi nito. Gusto niyang madala sa tukso nito. Bakit hindi? Hindi lang tiyan ang nagugutom sa kanya. Pati na rin ang ibabang parte ng katawan niya. Magaling ito magluto at hindi niya may tatanggi yun. Magaling din ito sa ibang bagay tulad ngayon. Umiling siya at muling tinignan ng babae. Mayroon kasi akong deadline na hinahabol, Sarah. Nahuhuli na ako sa schedule. Besides, may shooting akong nakaschedule mamaya. Nakita niya ang disappointment sa mukha nito. Itinuwid ang katawan nito at ngumiti.
Oh, well, I have to meet someone today anyway. Pero alam mo namang nakahanda akong bitawan ang anuman trabaho ko, makasama ka lang. Muli itong hinalikan siya. Napakagatlabi siya. Gusto niya sumama. Iba talaga ang karisma ni Sarah. At napatunayan na niyan totoo yun. 31 na ito. Matanda sa kanya ng 1 taon. Magkasundo sila sa halos lahat ng bagay. He didn't believe in compatibility as basis for successful relationship. Nawawalan ang thrill ang pagsasamahan at nagiging predictable ang mga bagay-bagay kapag gano'n. Naniniwala siyang pinupunan ng bawat isa ang kakulangan ng isa't isa. Pero ang pagkakasundo nila ni Sarah ay hindi nagbibigay ng pagdududa. Hindi pa sila nag-aaway nito minsan sa mga nakalipas na 3 buwan na. Lagi na siyang panatag dito dahil hindi siya pinag-iisip nito na kung ano-anong bagay na nagdudulot ng atensyon at sakit sa ulo sa gitna ng mga trabaho niya. At kung agwali ang pag-uusapan, kabaligtaran ito kay Andrea. Kaya naman, hindi nakapagtatakang papalit-palit ng boyfriend ang kababata. Andrea was too immature to handle relationship. At bagamat walang sinasabi sa Sarah ng derechahan, ay nararamdaman niyang inaasahan nito na magpo-propose siya. Tumingin siya sa babae. Napakaganda nito. Alam niyang bago siya ay may mga nakarelasyon na rin ito. At alam niya ring may mga naiinggit sa kanya na siya ang kasalukuyang boyfriend ni Sarah. Minsan nararamdaman niya na nanlalamig na rin ito. Iyon kasi yung anyong napupunan niya rito sa kabila ng mga ngiting ipinapakita nito sa mga kasamahan. Ngiting sa wari niya ay hindi naman umaabot sa mga mata nito. Siguro nga'y panahon na para lumagay na rin siya sa tahimik. Alam ng mamang niya ang tungkol sa kanila ni Sarah at naipakilala niya itong minsan sa ina nang lumuwas ang mamang niya noong nakaraang buwan. At bagamat hindi nagpapahayag ng pagsang-ayon sa girlfriend niya ang ina, ay hindi naman ito tumututol. Pero natitiyak niyang magkakasundo ang dalawa sa sandaling mag-asawa na sila. Parehong mahilig magluto ang dalawa. Gusto ng mamang niya na babaeng mahusay magluto. Naniniwala ito sa kasabihang, "The way to a man's heart is through his stomach." He had proposed to her soon. Tatapusin na muna niya ang problemang dala ni Andrea. Sa muling pagkaisip sa kababata, ay lihim siyang napaungol.